Gospels in the Scriptures. Lagi kong naririnig na dahil iisa po ang definition ng gospel, ay dahil doon, iisa na nga naman ang gospel. Dahil daw iisa ang definition ng gospel, ay iisa din ang gospel sa buong Bible. Tama kaya yun? Totoo kaya yun? Ha? Halimbawa, baptism. Baptism. Ilang baptism ang alam nyo sa Bible? Pero iisa po ang meaning ng baptism. Ang meaning ng baptism is to immerse, to dip. Oh. Yun lang po ang meaning ng baptism. Baptizo, from the word baptizo. To emerge, to emerge, to plunge, to dip. Yan po ang ibig sabihin, ilubog. Okay? Yan po ang ibig sabihin ng baptism. Pero ilang baptism ang alam nyo sa Bible? May baptism of water, may baptism of fire, may baptism of the Holy Spirit, may baptism in the clouds, and in the sea. No, daming baptism sa Bible, mga kapatid. So, dahil ba iisa ang definition? Ay iisa na ang gospel? O iisa na rin ang baptism? Ganun po ba? Ganun po ba tayo mag-aral ang Bible? Okay? So, hindi po ganun mga kapatid. Sapagkat sa Bible, pag binasa natin ang Bible, makikita natin na marami pong baptism, marami din pong gospels. Hindi po iisa ang gospel sa Bible. Pero iisa lang ang gospel for today sa ikaliligtas ng ating kaluluwa. Okay? Ngayon, ituturo ko sa inyo ngayong gabi kung ano yung iba't ibang gospels. Dadahan-dahanin ko, ipapaliwanag ko ng ayos, at again, kung sakasakali po na mali ako, kahit sinong pastor ang nakikinig sa akin ngayon, hindi ako makikipagdebate. Ang gusto ko, inyong i-counter point by point. Huwag nyong i-chop-chop ang video ko. Point by point. Verse by verse. Kagaya na nagturo ako na Christ in Hell. Chinap-chop yung video ko. May nagsasabi na naniniwala daw ako na si Kristo hanggang ngayon nasa impyerno pa. Sino may sabi nun? Nagturo ba ako ng ganon? May nagtuturo din. May nagsabi daw na tinuturo ko, mga kapatid, na si Kristo'y natusta, na toasted sa impyerno. Wala akong tinuturong ganon Kailanman ang kaluluwa hindi natutosted. Kasi yun ay spiritual. Okay? So mga kapatid, yung mga nagcha-chop-chop ng video ko, kayo na may mahiya-hiya. Mahawak kayo ng Bible tapos china-chop-chop nyo yung video ko. Tapos may misrepresent nyo ako sa maraming tao. Kayo mahiya-hiya. Hindi bagay sa inyo ang inyong tawag sa inyong pastor kung kayo po ay dinadaya nyo ang tao at kayo po ay mga slanderer. Okay? So wag nyo pong gagawin yan. Makinig kayo mabuti at sabi ko nga sa inyo, kung mahal nyo ang kapwa nyo, kung mahal nyo po ako, ako inyong tawagan. Ako po inyong kausapin ng maayos. Ako po hindi bastos kausap. Ano po? Gospels in the Scripture. Ano po ang meaning ng gospel? Sinadya kong palakihan yan talaga para mabasa po ninyo. Para basang-basa po natin lahat ngayong gabi. Gospel. The word gospel, which means good message or good news, has a rich background in the Old Testament. Okay? There, the basic meaning of the term gospel was simply an announcement of a good message. Simple, napaka-simple ng meaning ng gospel. Good news or announcement of a good news. Ito po yung example. If a doctor came to examine a sick person and afterward declared that the problem was nothing serious, that was gospel or good news. Okay? So lahat ng mabuting balita na i-declare, ang tawag po doon ay gospel or good news. Kaya lang, very specific and very particular ang paggamit ng salitang gospel, ito po ay biblical.
Okay? Pag sinabing gospel, ito po hindi basta good news, kundi ito po ay mga mabubuting balitang nanggagaling po sa salita ng Diyos. Ganun lang po kasimple ang salitang gospel. Ano pa? Look at this. Mababasa po natin sa Isaiah chapter 52 verse 7 ang ganito. How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good things, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that saith unto Zion, thy God reigneth. So ito po ay sinipi or kinote, mga kapatid, ni Paul sa Romans chapter 10, no po, verse 17 if I'm not mistaken. So ang ibig sabihin, mga kapatid, ng gospel ay good news. Mamaya makikita nyo simultaneously or dinefine mismo ng King James Bible kung ano ibig sabihin po ng gospel. And makikita natin sa Luke chapter 2 verse 10 ang ganito. Luke chapter 2 verse 10. The Bible says, and the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. So, yun po ay isang angel ang nagsabi. Nagsabi siya ng gospel. Okay? Doon po sa mga shepherds ng panahon na yon. Ito po yung panahon na isinilang si Jesus Christ. Okay? So, meron pang isang verse dito sa Luke chapter 8 verse 1. Ang sabi ng Bible, and it came to pass afterward that he went throughout every city and village, preaching and showing the glad tidings of the kingdom of God. And the 12 were with him. So, si Kristo po ang nagtuturo ng gospel na ito at ang tawag po dito ay glad tidings or good news of the kingdom of God. Okay, pero pag binasa nyo at kinross-reference nyo, ipinaralel natin dito sa Matthew chapter 4 verse 23 ay ganito po ang ating mababasa. Ano po? Same po yan pero binago po ng Holy Spirit ang salitang glad tidings at ginawang gospel. Matthew 4:23, the Bible says, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness, and all manner of disease among the people. So makikita natin dito, mga kapatid, na yung glad tidings ay naging gospel. Okay? Dito po. Preaching the gospel of the kingdom. Yung sa isa ay preaching and showing the glad tidings of the kingdom. So, ang meaning po sa Bible ng gospel ay glad tidings or good news. Ganun lang po kasimple. Pero ang tanong, sa buong Biblia po ba ay isa lamang po ang good news? Sa panahon ni Abraham, may good news. Sa panahon po ni Moses, may good news. Lahat ng sinasabi ng Diyos sa kanila ay good news, glad tidings. Kaya nabanggit po sa Isaiah yung glad tidings. Okay? Ngayon, tignan natin ang context kung kailan nabanggit yung gospel. Tignan din po natin kung saang panahon, lumang tipan po ba o bagong tipan? O pagkatapos po ba ng rapture? Kung may banggit ng salitang gospel sa iba't ibang panahon, natitiyak kung hindi pareho ang laman ng good news na yon. Okay? So, ang gospel ay good news pero hindi pare-pareho ang laman ng good news sa lahat ng dispensasyon o panahon sa Bible. Papakita ko po yan sa inyo. Okay? Various gospels in the Bible. Various gospels in the Bible. So, ang sabi po mga kapatid dito sa 2 Corinthians, okay, 2 Corinthians chapter 11 verse 4 and Galatians 1, 6 and 7, ganito po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. The Bible says, for if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received,
or another gospel which ye have not accepted, ye might well bear with him. So, nakita po natin na nabanggit ang salitang another gospel. So, ibig sabihin, nung panahon pa lamang po ni Apostol Pablo ay meron na po siyang tinatawag na another gospel. Galatians 1:6 and 7, I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. So meron na namang another gospel dito na kung saan nainganyo or na-bewitch ang pagkabanggit nga ni Paul dyan sa mga Galatians, ye are bewitched. They were bewitched, mga kapatid. Para bang nagayuma sila or sabi nating na-hypnotize po sila ng another gospel. So meron po nun. Okay? So, disclaimer. Yan. Liliwanagin ko po ang stand natin ha. Magdi-disclaim po ako ngayong gabi. Disclaimer mga kapatid. The gospel of Christ is the only good news today. Pag sinabi nating today, okay, starting po sa cross hanggang rapture. Dispensation of the church or dispensation of grace ang tawag po dyan ni Apostol Pablo. Okay? At iisa po talaga ang gospel dyan. Hindi pwedeng dalawa. Pag may nagturo ng ibang gospel para maligtas ang kaluluwa, ay hindi po yun mga kapatid ang tunay na gospel at yun po ay another gospel. Yun po ang belief namin. Ano po? Ulitin ko, the gospel of Christ, Romans 1:16, is the only good news today. Rapture, cross to rapture, for the salvation of mankind. Yan po ang belief namin ha. Hindi kami nagtuturo ng ibang gospel. So ano yung gospel na ito? Yung gospel of Christ, ano po yun? It is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. 1 Corinthians 15:1-4. So, death, burial, and resurrection. Pag binasa po natin ng 1 Corinthians 15:1-4, yan po yung gospel na tinanggap, tinayuan, at kung saan ay naligtas ang Corinthians. Yan din po ang gospel kung saan naligtas ang Ephesians. Ang gospel ng death, burial, and resurrection. Ang tawag din po ni Apostol Pablo dyan ay preaching of the cross. Now, may tanong ako sa inyo. Kung iisa ang meaning ng gospel at yung gospel na tinuturo before the cross ay gospel nga din po, matatawag po bang gospel of the cross yon or preaching of the cross? Kasi ayon kay Apostol Pablo, ang pinipreach po niya ay gospel of the cross. Ang pinipreach po ni Paul sa 1 Corinthians, ayon sa 1 Corinthians 1 verse 18 and 23, for the preaching of the cross is foolishness to them that are perished, but to us which are saved is the power of God. The question is, masasabi po ba ninyo na preaching of the cross yung tinuturo ng 12 disciples before the death, burial, and resurrection? Okay, so please understand my question. Bibigyan ko kayo ng choices. Masasabi po ba natin na preaching of the cross yung preaching nila ng 12 apostles before sa crucifixion? O preaching of the crown? Preaching of the crown o preaching of the cross? Yung tinuturo ng 12 disciples before the death of Christ. Mamaya po, masasagot natin yan. Okay? So, hindi ho pwedeng i-mix. Magkaiba po yun. Magkaiba po yun. Yes. Huwag po tayong masyadong kung anong natutunan sa Bible school ay yun na. Ha? Kung anong natutunan traditionally at dun sa mga mentors nyo, yun na. Pag ganyan po ang inyong pananaw, hindi na kayo lalago sa pagkaunawa sa Word of God. Okay? Idig natin. Ating hukayin ng salita ng Diyos. Sapagkat maraming treasure dyan.
Hindi ibig sabihin, sabi nga ni Pastor Noel Dig, mga bago yung tinuturo nila eh. Kaya yan ay bago sa inyong pangdinig sapagkat hindi nyo pa yan namina. Okay? Hindi po ibig sabihin na may naminang ginto doon sa ilalim ng lupa at ngayon lang natuklasan yung ginto na yon. Hindi po nangangahulugang hindi yung tunay na ginto. Kasi ngayon lamang nakita at nahukay. Ganon din po sa salita ng Diyos. Hindi ibig sabihin ngayon nyo lang narinig at hindi na ituro sa inyo nung una, ay para bang kulto yan, bago eh. Maling mindset. Baguhin nyo po ang mindset nyo. Hindi po ganyan. Ang Biblia po natin ay punong-puno ng treasure. Study to show thyself approved unto God, not unto men. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Hindi ibig sabihin ay bago sa pandinig nyo ay kakultuhan o mali. Aralin po natin. Okay, tuloy ko lang po. This gospel is the only response God requires to claim this gift of salvation is by faith or believing. Okay, simultaneously nagagamit yung faith or believe. Okay, para daw po maklaim natin o para tayo ay maligtas, ang isa lamang po ang hinihinging requirement ng Diyos. Huwag na nating ulitin. Hindi kagaya ng ginagawa ngayong mahal na araw nila. Na inuulit pa, nagpapapako din sa cross. Okay? We have to believe, okay, the sufficiency of Christ as substitutionary work. Yun ang object, yun po yung pinaka-paniniwalaan, yun po ang pinaka-papatungan ng ating pananampalataya. Na yung dugo ni Kristo, yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkalibing, at muling pagkabuhay, package po yun na hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin. Hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin ang death, burial, and resurrection. Lahat po yan ay may significant, mga kapatid, sa ating kaligtasan. Okay? Kapag naniwala, pag nanampalataya ang isang tao, na sapat na yung ginawa ni Kristo at buong-buong pagsisisihan niya o tatalikuran niya ang kanyang dating paniniwala o pag-asa, the sinner will be justified simultaneously upon believing. Ang isang sumasampalataya, mga kapatid, ay agad-agad na magpapasalamat sapagkat ang Holy Spirit ay nasa kanya. The Spirit itself beareth witness that we are the children of God. Amen. Okay? We receive the Spirit. We receive not the spirit of fear, of bondage again to fear, sabi ng Bible, but we receive the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Nauuna po ang pagpasok ng banal na Espiritu bago tayo makapag-cry ng Abba, Father. Sa Romans chapter 10 verse 14, paano sila tatawag sa pangalan ng Panginoon kung hindi naman sila sumasampalataya? At ang pagkaligtasan ay nangyayari sa oras ng pananampalataya, hindi sa oras ng pananalangin. Sabihin natin hairline lang ang pagitan. Pero ang sinasabi ng Bible, ang kaligtasan ay nangyayari sa pananampalataya. Kung manalangin man, result na po yun ng kaligtasan. Pero ang panalangin po ay dapat panalangin ng pagpapasalamat, pagpupuri at pagsamba. Hindi panalangin ng pagmamakaawa. Pag ang panalangin nyo para maligtas ay panalangin ng pagmamakaawa, hindi nyo pa po naintindihan ang gospel. Okay? Yun po ang ating paniniwala, mga kapatid. Ako ba'y matatawag ninyong kapatid kay Kristo? Ako po'y naniniwala sa eternal security. Hindi po ako electionist, hindi po ako Calvinist. May elect sa Bible at yun ay si Jesus Christ. Magiging elect ka lamang kapag nanampalataya ka kay Kristo. Okay? Pero hindi ako naniniwala na pinili na ng Diyos ang pupuntang impyerno at pupunta ng langit before the world began. I don't believe that. Okay? I am not a Calvinist. I believe sa eternal security.
Once you are saved, you are always saved. Sapagkat si Kristo nakahawak sa'yo, hindi ikaw ang nakahawak kay Kristo. At hindi lang basta hinawakan ka, kundi ikaw mismo ang naging kamay, ang naging laman at buto ni Kristo. Ephesians chapter 5, verse 30. We are the very bones and flesh of Jesus Christ. That's why hindi pwedeng mawala ang kaligtasan. Okay? Yan po ang aking belief. Naniniwala ako sa Trinity. Naniniwala po ako sa pre-tribulational rapture. Pre-trib po ako. Okay? Naniniwala ako sa fundamentalism, mga kapatid. Ako po ay Baptist. I believe that the Bible is the sole authority. I believe sa autonomy of the local church. I believe sa priesthood of all believer. I believe sa two offices. I believe sa individual soul liberty. I believe, mga kapatid, sa two ordinances. Pictorial ordinances. I believe also sa saved baptized membership. And I believe the separation of church and state. That's why I am a Baptist. Amen. Ngayon, ako po ay nagtuturo ng napakalinaw tungkol sa ebanghelyo na dapat sampalatayanan ng tao. Huwag dadagdagan ng gawa ng tao kahit katiting, kahit konti. Walang magagawa ang tao para iligtas ang kanyang sarili. Walang tamang prayer para maligtas. Walang tamang confession para maligtas. Ang kaligtasan ay purong sa pananampalataya na wala ka ng ibang kailangan kundi si Kristo. Natapos na ang kasalanang bayaran dun sa cross. Sa cross. Pag sinabi kong cross package po yun, death, burial, and resurrection.